merciful, is pure, full of goodness. At yan po ang klase ng love na dapat natin ini-imitate, no? The unconditional love of God. Ang pag-ibig kasi ng tao, parating dependent sa object of love. We love because the object of our love is lovable. But when it stops being lovable, our love is being affected. Habang thoughtful siya, gustong-gusto natin yung tao, caring, thoughtful, pero pagka nakakalimot na sa atin, medyo parang ayaw na natin mag-reciprocate, di ba? So, while na ba tayo ito, mga ganon, ano? Hindi nakaalala, hindi kumamanahan niya. Ganyan, no? So, sabi ng Bible, these things ought not so to be, no? Magandang natin kung i-imitate ang ating Panginoon. After all, siya naman talaga ang kukupahin natin in the end. Sabi ng Bible, for him he did foreknow, then he also did predestinate to be conformed to the image of the Son. So why not start now, di ba? Isa na natin ngayon. Anyway, in the end, ang Panginoon Jesus din naman ang kukupahin natin, di ba? Yan ang maging image natin. Kaya nga lahat na nangyayari sa araw-araw, are all these things happen, ano? Upang unti-unti tayong mahubog patungo doon sa image ng ating Panginoon. The image which was destroyed, di ba, at the fall of the garden. And the same image that is being restored nung mamatay ang Panginoon para sa atin sa krus ng Kalbaryo. At paunti-unti pa rin nire-restore yan. Na culmination, sa glorification na ng mga believers. Then, whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. And one of that image is, we should love the way the Lord loves. Unconditionally. So, yan ay dinidig tao na sa lahat ng isip, hindi na puso. Although, in many instances in the Bible, mind and heart are synonymous. But first of all, we should love out of our mind. Hindi lamang sa feeling ko. Actually, feeling kasi, ano yan eh. It comes and goes, di ba? Nagpa-fluctuate. Paano kung hindi mo na-feel? Will you stop loving, di ba? Hindi kagaya ng nasa mind mo na, I will love him. Tapos, di ba? Pinag-desisyonan mo na. Pero okay pa rin yung may feelings, di ba? Of course, makahirap naman yung inibig ka lang dahil sa obligasyon ng ibigin ka o mahalin, ano? Maganda rin yung may emosyon, pero una sa lahat, dapat ano yan eh, sa isip, before it's in the heart, or before it's in the feelings. Kaya hindi naman pwede mawala ang feelings. Pero una sa lahat, dapat tinitake ko din natin doctrine ng katotohanan at tama na. So, magandang awitin po yan, no? The love of God, the love of our Lord Jesus Christ. Parang nasa mood akong umawit ngayon. Awit po tayo ng isa, no? Page 245. Now we've been to the book of Philippians at basahin po natin ang verses 1 up to 6. At pagputuloy po natin yung elements of joy as mentioned by Paul. There are 5 elements of joy at ikat na po natin yung tatlong elements ang naging basehan ng kanyang joy as far as the Philippian congregation is concerned. First, the joy of remembrance. I thank my God upon every remembrance of you, or the joy of recollection. The other one is the joy of intercession, which tells us that to a Christian, ang prayer, hindi ho yan kabigatan. Yan po ay something that a believer enjoy doing. Sabi ni Apostle Paul, I thank my God upon every remembrance of you, always in prayer. Always in prayer and thanksgiving with joy, di ba? Naalala po niya yung panalangin at sa pananalangin niya para sa mga kongregasyon, sa kongregasyon ng Filipos, sa panalangin niya taglay ang katuwaan sa kanyang panalangin. Hindi lang sa alala, ba sa panalangin. So sana hindi natin nararamdaman na parang naobliga ka lang na manalangin dahil tinuro ko sa Biblia na mag-pray tayo. Pero kung ganun pa man, wala kang maramdamang katuwaan sa panalangin mo para sa iba, tingin mo pa rin obligasyon mo sa Diyos na gawin yan. Lalo na sa lahat, ang ating ikinikilos ay dinitiktahan kung anong sinabi ng Diyos. Hindi dahil sa pakiramdam natin. No? Hindi ba kasi hindi ko pa feel mag-type. Hindi na ito feeling natin ng basihan. Magta-type ko o hindi. Parang hindi ko pa feel mag-baptize. Alam niyo yung mga bagay na yan. Hindi mo feelings na nagdidictate kayo, kundi ang doktrina ng Panginoon.
Diba? Sa baptism, ano lang ba nire-require? Profession of faith. Eh kung peke pa rin sa baptism at naglulukot, didisiplinahin mo. Diba? Sabi ng nag-feeling, anong you know, here's water, what that hinders me to be baptized? If thou believest, with all thine heart thou mayest. Hindi naman natin nasasala lahat ng applicant for baptism. Ito talagang tunay na naligtas o hindi eh. Wala naman sinabi sa Bible, 2 years probation ka muna. Tingnan ko, talagang may fruit of ano ka? Fruit of the Spirit, talagang ligtas na. We're playing God. Eh, hindi naman po tayo Diyos, ano? Diyos ko lamang nakakala. Profession tao, gusto mag-baptize. Bilang naman nare-require natin, profession, and he professes faith in the Lord Jesus Christ. So kung fake pala siya, nakita natin na nagluloko siya bilang mananampalataya at may ginagawa siya na worthy of church discipline. Disciplinahin po natin, no? So hindi yung pakiramdam mo nagdidikta dyan. Hindi ho din yung pagta-type and feeling. Hindi ko ma-feel eh. Kesa naman sa magsimba ako, na mas manoob ko, hindi, huwag lang ako magsimba, hindi nagiging blessing ang magsimba sa akin eh. Hindi rin ho pakiramdam ang nagsasabi ka eh. We keep on attending the church because the Lord do not forsake the assembling of yourselves together. Maraming bagay mga kapatid na hindi mo dapat i-binebase sa feelings ang pagganap. Yan po binabase sa anong sinabi ng Panginoon, kabilang yan ang panalangin. So prayer should be a joy for every child of God, to intercede for other people, to intercede for other believers. Yan po dapat nakikitaan po natin ng katuwaan yan. Kung maalala natin ang ating mga kapatiran. At makakatulong yan kung tayo po ay tumitingin beyond the failures and weaknesses of these people, but looking on the good things that they have done and contributed to the work of the Lord. No? Another thing na naging element of joy ni Apostle Paul ay yung joy of participation, which we have just mentioned this morning. Katuwaan po natin yan, yung tama ba yung sinasabi yun? Alala ko ba niya? The joy of remembrance, the joy of intercession, and the joy of participation. There are 8 elements, 8 things that Christians share in common. And wherein Christians should participate. So, tapos lamang po natin yan. At yun pong hapon, ay talakayin po natin yung ika-4, element of joy. At inabanggit po dito ni Apostle Paul sa aklat ng Filipos. And you will find that in verse 6. But we will start reading from verse 1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons, grace be unto you, and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you always in every prayer of mine, for you all making request with joy. So in his prayer, he has joy in his intercession. Anong dahilan yan? For your fellowship in the gospel from the first day until now. And the number 6, be confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ito po, bigyan natin ng focus ngayong hapon, yung verse 6, the joy of anticipation. And nothing is so encouraging to a child of God, yung anticipation na tayo po'y magiging perfect. Hindi lang na positionally, but experientially and in practice, sa lahat ng bagay, magiging full ang ating salvation. Because up to now, ang taglay mo nating kaligtasan na hindi pa naman talaga kompleto eh. There is an aspect of our salvation which is not yet complete. We are already saved from its penalty, Bayad na po tayo sa penalty. And we are being saved from the power of sin. We are saved from the penalty of sin. Pero ang mabigat niyan, yung isa pa, yung presence. As sabi na Apostle Paul, for I am convinced that in me dwelleth no what? Dwelleth no good thing. For out of the inward man, I have that desire. Sabi niya, nandiyan ang pagnanais ko na gawin ng tama. But I can feel another force. Meron pang isang puwersa na nasa katauhan ko na hindi niya dinideny. Nananatili pa. Kaya sabi niya, oh wretched man that I am. Ano ba yung I am? It's a present state of being. Present yan. Hindi sinabing I was or I will be. Kasalukuyan niyang karanasan yan. Ang karanasan po ng mga mananampalataya ngayon is a wretched condition. Ano ba yung wretched? Miserable.
Dahil meron pang kasalanang nananahan sa atin, nakalimitan niya ng nagbibigay ng kalungkutan sa atin, ang kasalanan na yan. Alam ko po yung kahirapan, kaya-kaya dalhin ng mga Kristiyano yan, yung kahirapan, krisis, mga kagipitan sa buhay, kaya dalhin ng Kristiyano yan. Pero mahirap dalhin ng mga mananampalataya yung magkakasala ka. Talagang ano yan. Wala akong alam na Kristiyano natutuwa sa kasalanan. Yan ang kaibahan. Ang mga unbelievers nagkakasala. Ang believer nagkakasala din. Pero ang believer, pagka nagkasala, miserable yan. Hindi niya ikinatutuwa yan at hindi niya pinagmamalaki yan. Samantalang ang mga unbeliever, kung nagkakasala, ang attitude niya, i-justify pa niya yan. Everybody does it. Pastor, gagawa ko niya. Mention pa ng pangalan ng pastor yan. Siya nga, hindi na nagawa yan. Ako pa, ordinaryo lang. Sino ba naman ako? Diba? Maling attitude yan. No? Ang attitude talaga ng unsaved yan. Ang Kristiyano magkakasala pero hindi niya i-justify yung ginawa niya kasalanan. Pag alam niya may na-violate siya, hindi niya i-condemn ang mga na-violate niyang command. Hindi niya sasabihin niya, wala nang makaka-fulfill niya. I-criticize pa niya. Ang sasabihin niya, magkakaroon niya ng self-judgment. At sasabihin niya, I know that the law of God is holy, it is good, and it is what? It is just, it is fair, it is good, and it is holy. Wala akong itatapon sa mga iniutos ng Panginoon. Yes, I am failing. Pero hindi ko rin kinokondemn yung mga command na na-fail ko. Dahil galing sa Panginoon yan, banal yan, tama yan, just yan, at mabuti yan. Sa akin ang problema, wala sa utos ng Panginoon. Yan ang attitude ng Kristiyano. Kaya pag nararamdaman niyo yan, pruweba yan, anak kayo ng Panginoon. Pero kung nararamdaman ninyo parang ipinagtatanggol pa ninyo yung mga failures niyo. Naku po, lumalangin na kayo ng gusto. Na ikaw ay nasa bitterness, nasa kapaitang kalagayan ka. Delikado yan. That you should be alarmed. Anong klaseng kalagayan ito? Parang unbeliever yung ako. You should be alarmed. You know? Feeling mo pag magkakasala ka, kailangan ipagtanggol yung mali mo. Kundi po sarili mo. Magkasala ko sa Panginoon. And nothing would so encourage a believer, no? Yung pong anticipation. Someday, the joy of anticipation. Anticipation that someday, when the Lord comes back, sabi yan, until the day of Jesus Christ. Kailan po mangyayari yan? Yung, perfection. Actually, ang mangyayari sa day of Jesus Christ, dalawa. It is the day of our perfection, or it's also the day of our glorification. Yan No? Yan po ang ating ina-anticipate na someday ang mga anak ng Panginoon may magiging perfect. Wala na yung parati natin binabantayan ng lips natin. Kaya ang lips natin, napakamakasalanan nito. Kaya nga, hinarangan niya ng mga ngipin natin. Tiniklop pa ng bibig natin. Pero masyadong madulas yung mga dila na yan. Hinarangan na ng ngipin, sinil pa ng bibig. Lumulusot pa rin. Masyadong madulas. Slip,umi-slip. Slippery. Diba? Kaya, slip of the tongue. Ano ito sabi, slip of the tongue? Kaya yung mga salita natin, mga bibig natin, yan po ang malimit na kapagkakasala sa atin. Sabi ni James, if we offend not in word, the same is a perfect man. Ibig sabihin, none of us are guiltless as far as the use of the tongue is concerned. Kaya, yung preaching ka ng umaga, no? Pero sana wag lang 1 week natin maalala yan, wag lang 1 week lang yung let no corrupt communication, no? After 1 week, limot na natin yan. Parang vitamins na after 1 week, nawash na yung effect, no, sa'yo. Lumihipas na agad. Sana tuloy-tuloy po natin maalalahanin. But that which is edifying, no? Yung po nakaka-edify, yan ang mamutawi sa ulit natin. Mga encouraging na mga salita. Ang dami na discouragement sa mundo Dagan pa natin. Kaya sa balita, mas magandang hanapin yung good news, hindi yung bad news. Kaya sa prayer meeting, hindi ko lang hinahanap yung request yung ipanalangin. Ano ba yung dapat natin pagpasalamat? Sa-assign nga natin, pero bakit tayo dapat na pagpasalamat? Itong mga nakaraang linggo ito, Wednesday, marami nagsabi.
Salamat sa Panginoon, nakagraduate na si ganito, nakaganito na si ganyan, nakarating na safe si brother, ganito. Hindi puro lahat na lang, hingi na hingi. Ang panalangin, hindi naman puro hingi lang eh. Diba? Ang panalangin, kasama rin sa panalangin ng pasasalamat. Matuto tayo maghanap ng mga ginawa na ng Panginoon. Sa dami natin hinihiling, kasi dami rin sa lagot niya eh. Mas lamang pa yung kahihingi natin kaysa pasalamatan yung sinagot ng Panginoon eh. Ano? Again, these things ought not so to be. So, verse 6, sabi dyan, being confident. No? Ano ba ang sabihin dito ng confident? Persuaded? Kailan po nagsimula itong confidence na yan? Ano? I'm confident of this thing that He which hath begun a good work. At talagang may dahilan si Apostle Paul to be confident. Dahil Diyos ang nagsasabi eh. Because when God starts a thing, for sure God will finish it. Yeah. Yung kung pagsisimula ng Panginoon, that's the guarantee that He will complete it. Because God remains to unfinished projects. People may plan, but God finishes the plans. Minsan, yung mga plano natin, hindi tumutupad sa plano ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, the steps of man are being ordered by the Lord. Ang tao, we plan our moves. Pero in the end, ano na fulfill? Kung yung plano ng Panginoon. Ang dami natin pinlano na hindi nag-materialize. Dahil yung mga plano na yan, hindi naman umugba sa plano ng Diyos. And fitting between your plan and God's plan, hindi tayo umura. Diba? Because kaya sira, what will be, will be. Kung anong tinakda ng Diyos, ano mangyayari? Yun ang mangyayari, walang pwede makaharang yan. Kahit ilang libong satanas, o ilang libong makasalanan, ilang libong mundo ng mga makasalanan, nobody can frustrate the plans of God. Kahit si Judas, ay hindi yun nakaharang yan. Si Satanas, hindi nakaharang sa mga plano ng Panginoon. Diba? So, yun po mga pangyayari sa buhay natin, yan po yan ang kaganapan ng kalooban ng Panginoon. So, yan po ang beginning ng confidence ni Apostle Paul. Because God started it, He knew that God will finish it. Actually, ang mga Galatians, nakatikim na review ni Apostle Paul eh. Nagsimula na kayo sa grace. Tatapusin pa ninyo sa work. Ang tawag niya nga sa mga Galatians, stupid na eh. Foolish, actually, you more the foolish than you foolish Galatians. That is actually stupid. Nagsimula na kayo sa grasya, gusto pa rin yung tapusin, nakinig kayo, may nagpunta lang sa inyo ng aral eh. Agad-agad, nakinig na kayo. Kaya sabi niya, kahit pa isang anghel, o gusto nyo namang apostol lang pumunta sa inyo, at iba ang ebanghelyong dala niya, iba sa una yung narinig sa amin, let him be accursed, let him be anathema. Ibig sabihin niya, let him go to hell. Huwag yung paniniwalaan yan. Nagsimula na nga kayo sa grasya ng Panginoon, tatapusin pa rin sa grasya. Kasi naniwala ang mga Galatian believers na kailangan pa rin sila magpatuloy. Kasi mayroong mga Judaizers na hindi sapat yung manampalataya kay Kristo, kailangan tuliin pa rin kayo. Sabi, dapat nga yata kami magpatuloy. Ibinay-mention na naman sa dead work, sabi ni Paul ang kaligtasan ninyo. So, that was recorded in Galatians chapter 3 and verse 3. Alam niyo po, ang lahat ng bagay, pag sinimulan ng Panginoon, siya rin ang tatapos niya. Nagsimula yan sa pananampalataya, no? But Jesus is the author and the finisher of our faith. Ang pananampalataya natin, nagmula sa Diyos. At siya rin ang tatapos niya. Alam niyo po yung paniniwala na yan, ng tao po meron bahagi sa kanyang kaligtasan. Yan o, actually, yung error na yan. Hindi naman si Arminius ang nagpasimuno niyan eh. Si Satanas ang nagpasimuno niyan. Inadat lang yan ng iba pa mga nangarap bago pa si Arminius. Si Pelagius, sinuro na yan eh. Pero bago pa si Pelagius, marami ng mga religious teachers ang nangaral niyan. Ng tao, meron bahagi sa kanilang kaligtasan. Kaso nga lamang, naging popular na tinawag yan na Arminianism. So tuloy, yung term na Arminianism, nagkaroon na ng ibang kahulugan ngayon yan. Dati, pag sinabi kang Arminian, is because you are a follower of James Arminius. At yung nickname na Calvinist, iba na rin tuloy ang meaning ngayon. Ano? Kaya pag tinanong tayo, kayo ba mga Baptist, are you Arminians or are you Calvinists? Dalawang paraan ng pagsagot dyan, dalawang.
Kung ang tinutukoy ninyo, Calvinist kami dahil follower kami ni John Calvin, sabihin nyo, hindi. Hindi kami Calvinist dahil follower kami ni Calvin. Pero kung tinutukoy ninyo, kami yung mga grupo ng tao na paniniwala ang kaligtasan ng lahat sa Diyos, walang kaugnayan ng tao, walang partisipasyon ng tao, we are Calvinist in that sense. Yan ang ibig sabihin ng isa pang kahulugan ng Calvinist. Ang paniniwala, ang kaligtasan is all of God, walang kontribusyon ng tao, ni 1%. Yan ang Calvinism. Yan ang Calvinist. At ang mga Baptist ay nasa ganyang kategorya. Ano? Nagkaganyan lamang dahil yung issue na yan. Naging napaka-popular kung kapanahon na nila John Calvin at nila. Actually, patay na nga sila. Patay na sila. Naging masyadong mag-ilit siya. Dahil yung mga ang standard talaga ng teaching ay yung teachings of grace. Merong grupo ng mga estudyante na yung points of grace, talagang kinontra nila yan. Yung 5 points din nila. Ang tawag sa nila, remonstrance. Kinontra nila yung accepted na teaching, established na yan. Matagal nang pininiwalaan ng tao yan, yung system of grace. Matagal nang tinanggap ng mga tao yan. And all of a sudden, here comes a group of people na point by point, kinokontra nila yan, at tinawag sila mga remonstrants. And popularly, they were now identified as Arminians. So, ang Arminianism, o yung Arminian, sa ngayon, yung mga tao na paniniwala, may bahagi ang tao sa kaligtasan. Ibig sabihin, papatak niyan, mga Katoliko, Arminian. Correct? Ang mga Muslim, Arminian. Sa ganyang, definition, no? Yung academic definition yan. Kasi maraming tao nag-name calling, hindi naintindihan yung salita. Nahahawa lang sa name calling. Arminian Baptist ka, no? Arminian ganito ka, no? Actually, wala ka naman academic definition of the word. Nag-name calling agad tayo. Well, in fact, sa mga Baptist, marami sa mga Baptist, per se, hindi naman talaga sila Arminians. Minsan, akala lang natin Arminians dahil parang ganun ang kanilang practice o ganun ang kanilang leading. Pero ito totoo lang, ignorant lang sila sa doctrine. Ignorant. Na kapag kaniluran mo ng tamang doctrines of grace, hindi naman pala nire-resist. Pag niresist nila ang doctrines of grace, ano talaga Arminian? Pero kapag mali lamang kanyang paliwanag dahil hindi pa niya naintindihan, hindi agad-agad natin matasabing Arminian yan. He is just a Baptist weak in the doctrines of grace. Weak pa, mahina pa siya sa doctrines of grace. Kamukha ko nung araw Baptist na ako, pero hindi ko naintindihan ito eh. Na nang inintroduce sa akin, ganun pala, napakaganda pala ang doktrina yan. Maraming Baptist, dahil sa mga dilema, nag-away-away mga maraming Baptist, nahate, nag-divide, dahil, yung issue na yan, divisive yan, nakakahati ng simbahan yan, hihina ang zeal sa evangelism, kapag natin yung doktrina niya, hindi dadami ang miyembro mo pag in-embrace mo. Ang totoo yan, mga kapatid, kaya nagkaloko-loko mga simbahan. Kasi nga, sa na ituro, hindi ituro. Hindi ka niliwanag ng maayos. Sa totoo lang, pag itinuro mo ito ng maayos, nothing is so humbling. Napaka-humbling itong doktrina na ito. Tatanggalin ito yung yabang ng tao sa sarili niya. Kasi yung tao proud, hanggat maaari, may share siya sa glory eh. Pero ang kaligtasan, dinesign ng Diyos in such a way na no one gets the glory except Him. Kaya sabi niya, not of works, lest any man should boast. Hindi niya binigyan ng tao ng pagkakataon na makapag-self-glory. Na meron siyang naiambag sa kanyang kaligtasan. Alam niyo po ba na kahit na bigyan mo lang ang tao ng 0.1% na share niya sa kaligtasan, alam niyo po ang kalalabasan niya? Tao pa rin ang nag-determine ng kanyang kaligtasan. Sumahin niyo binigay ng Diyos ang 99.9. Ang kulang na lang 0.1. Pag hindi binigay ng tao ang kanyang 0.1, hindi ka maliligtas. Isipin ninyo, kahit hindi kayo bugado, isipin niyo. Kapag hindi ko binigay ang 0.1% ko, hindi ko lang ako pasa sa hindi. Sino pa lang nag-decide para maligtas ako? Hindi. Yan, tao pa rin ang lalabas. Ano yan? Hindi po ba payagan ng Diyos yan? Kaya siniguro ng Diyos na walang ambag ang tao ni katiting sa kaligtasan na yan. Sabi niya, He is the author and the finisher. Lest any man should boast, not of works, lest any man should boast. Jonah 2:9, salvation is of the Lord. Hindi ubra yung yabang ng tao rito. Maraming tao yan, mga katwiran, nakasasayo na lang niya. Alam niyo ba na hindi ang tao nagpapasya kung maliligtas siya, hindi?
Dahil lang sa kapasyahan, kung sinong maliligtas hindi, matagal nang pinagpasyahan ng Diyos. According as He hath chosen us in Him, before the foundation of the world, wala pang puno, wala pang mundo, wala pang papel para pagsulatan. According as He hath chosen us, pinagpasyahan na ng Diyos kung sino maliligtas o hindi. Dinisisyonan na ng Panginoon niya. At wala nang makakapagbabago niyan. Isinilang ka na either you are doomed or you are going to heaven. Dinisisyonan na ng Panginoon yan. At huwag natin ikatwiran yung in-anticipate ni Paul na question na, why doth he yet find fault? For who resisted his will? Kung soberano ang Panginoon, it might seem wicked, na meron siyang predestined na mapahamak, wala tayong magagawa. After all, God is a sovereign God. He did not do it out of caprice. He's just doing what is right for his own, on his own. Pag-aari ko yun. Kaya sa mga naligtas, yan ang malaking pagpapasalamat natin. Kaya yung mga believer na all along, ang feeling nila, nasa desisyon nila kung maliligtas sa hindi, masyasak yan. Manghihilig sa takot yan. Ako po, kasali kaya ako doon. Alam niyo po, meron akong nasiran yan, Kung marinig niya yung doktrina na yan, nakakatakot naman yung aral. Nakakatakot. Alam niyo, hindi na doon nasa iglesia naman. Pero, nasasyak sila sa kanyang aral, nakawala yung yaka. Nakawala yung self-confidence sila na nasa sa tao. Hindi naman natin may pipilit ang kaligtasan. Lagi pa rin sa kanila, sa iglesia. Pero tatanggalin ng doktrina nito ang yabang ng tao. So, inumpisahan ng Panginoon yan by giving us the faith, Ephesians 8, by grace you are saved through faith, and that not of yourselves. At siya rin po ang tatapos niyan. Kailan matatapos yan? Kapag yung pong presence of sin, talagang na-eradicate na yan. Ano ba yung presence of sin? Yung ating pong old sinful nature. Ito tayo. Kung hindi ka pamana ng palataya, andyan. Yung old sinful nature. Old, OSN. Yung old sinful nature. Nung maligtas ka, ang sabi ng Bible, 1 John 3:14. We know that we have passed from death, ito yung death, unto life. So yung kalagayan mo, nung unsaved ka pa, hindi ka pa regenerated, you are in a state of death, spiritual death. Pero nung ma-born again ka, nalipat ka na. From death unto life. We know that we have passed from death unto life. Ano nangyari? Yung old sinful nature mo, tumawid pa rin sa kabila. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul na, "O wretched man that I am." Andun pa rin yung sinful nature. Kumbaga, kainan ka ng kasalanan, na-attract ka pa rin sa kasalanan, kagaya po ng kalabaw na, kumbaga, ang kalabaw, nature ng kalabaw, di ba, maglublob. Di ba, yun ang nature niyan Dinala mo sa mansyon, di ba? Dalhin mo sa mansyon, kunyari, ang tao, kalabaw. Ang nature niya, nature kalabaw. Ang gusto, maglublob. So, nung paligtas po tayo, nanatili pa rin yan. Pero ang nangyari, binigyan ka rin ng bagong kalikasan, new nature, the new man. Kaya sabi sa Galatians, the old man is in conflict with the new man. The old man and the new man. Yan, versus. The old man and the new man. Kaya sabi ni Apostle Paul, "O wretched man that I am," dahil yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, at yung mga hindi dapat gawin, yun naman ang nagagawa ko. Okay? Ibig sabihin na meron kang sinful nature, nung nagkaroon ka ng new nature, yung mga dating bagay na walang attraction sa'yo, biglang nagkaroon ka na ng appetite sa mga bagay. Dahil yan sa bagong kalikasan na na-attract sa mga ganun. Halimbawa, ano ba yung mga dating bagay nung hindi ka maligtas, old sinful nature, walang attraction sa'yo? Yung pag-aaral ng tungkol sa salita ng Panginoon. Tayo ba tuwan-tuwa sa Bible study? Tuwan-tuwa ba tayo sa Bible? Nung unsaved ka ba? Nung unsaved ka, natutuwa ka ba? Ilang beses ka niyaya? Ilang beses ka naborn? Ilang beses ka tumanggi? Ilang beses ka nag-alibay? Diba? Isang araw,
Talagang, wala kang magawa. Pinagbigyan mo lang yung invitation. Pero ang feeling mo, na-trap. Ang feeling mo, wala ka lang magawa. Pero init na init ka sa service, kailan kayo matapos, kagalaman ng preaching, ha? Talagang yung body language mo, nagsasabi na init ka na. Tapos ang misa namin, 30 minutes lang, tapos na. Naman, pastor na ito, tanghalian na wala na akong mabibili ko lang ito. Sarado na pala yung Diba? Hindi mo na-enjoy. Pero ngayon, nung nasave ka, karoon ka ng new nature, ito naman yung nahanap-hanap mo. Nagkaroon ka na ng appetite sa mga spiritual things because out of that new nature. You enjoy listening to the Word of God anong araw, nire-resist mo ang Word of God. You want to talk about heavenly things. You want to hear about heavenly things. You want to hear the doctrines of Christ. Now, unbelievers, hindi nila na-enjoy yan because sabi ng Bible, 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Pero kung nating pagtakahan na meron kayong asawa o meron kayong kaibigan o kapatid na ang ganda-ganda ng appreciation ko sa preaching na natin po rin siya, parang yun lang. Tuwa ka kayo. Ano naman yun? Mas magaling ba yung namin dyan? Pari namin dyan. Hindi ka na tutuwa, no? At the next time na iayain mo, hindi din magpapaon lang. Ang hangad ba lamang naman sa kanya makaabot sa kaligtasan, pero parang wala siyang pagmamahal sa kawalan. Huwag ho tayong magdamdam na gano'n. Dahil na totoo niyan, wala pa silang kaligtasan para matali. Wala silang appetite. Para siyang kalabaw na pinipilit mong sa mansyon tumira. Ang kalabaw, hanggat nananatiling kalabaw yan, kahit sa mansyon nakatawa yan, pag nagkaroon ng pagkakataon niya na makawala sa mansyon at makakita ng lubluban, ay kakalimutan na yung mansyon mo at sa lubluban yan naglalagay. Dahil yun ang nasa kanyang kaligtasan. Ganon din tayo mga kapatid. Na dating ganyan, nagkaroon ng bagong kalikasan, nagkaroon ng appetite sa mga spiritual na bagay. Kaya nga, inaatinan na natin ng ganito eh. Noong mga unsaved ba kayo, uubusin nyo oras nyo sa ganito? Supposed to be, ganitong oras, marami sa atin, nagsisiesta na eh. Sarap kaya matulog. Pero nagkamali sila, mas masarap matulog sa service. Parang hinahele-hele na kayo dito, diba? Air condition. Yung pastor pa nagsasalita, napaka-lumanay, di ba? Parang di ba? Naalala ko yung YP na muna sa Santa Rosa. Gabi na, Bible study. Tapos punta sa Bible study, tulugan na. Hindi naman siya makatulog. Nawala antok niya, sabi din sa preacher, Brad, preach ko nga ulit. Pati yung preaching, antok siya. Ang hindi na siya makakatulog, tapos na preaching, wala naman antok niya, gusto niya na matulog. Sabi niya, preach ka nga ulit, Brad. Ginawa niya pagpatulog yung preaching. Sa totoo lang, sa mga ansay, wala ito, it's a waste of time. Ito na itong exercise, ito na itong activity. For some, it is a waste of time. Sila lang ba nakakakita ng beauty na ganitong gawain? Mga anak ng Panginoon. We see things that the ordinary eye don't see. Spiritual to eh. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God because it is spiritually discerned. Hindi pa naman sila spiritual, mga carnal pa sila. Fleshly, wala pa silang Spirit of God. Hindi nila maunawaan. Kahit ikadena mo yan, kahit na yan suhulan mo yan, pag-attend ka lang ng 1 month na complete attendance, bibigyan kita ng tablet. Pag nakuha na yan, wala na. Hindi nila babalik yan. Alam niyo po, pinagdaanan ko yan. Ng mga klase ko, hinakot ko yan kasi may premium Bible. Sabi ng pastor namin, magdala kayo ng mga bisita, pinakamaraming bisita, may premyo. Ito yung tsaka ko, mga kaklase ko, sinamahan ako 1 buwan. Nakuha ko yung Bible, wala na rin sila. Ako na sila sa material, Pati ako, na-intus din dahil sa material. Mali ang orientation sa amin. Kaya tayo, ginagawa natin ang paglilingkod dahil sa premyo. Ibigay ng tao. Ang hinahanap natin premyo yung manggagaling sa Panginoon.
Hindi yung mga kuha tayo ng mountain bike, o ng motorsiklo, at dalawang tayo ng bisita, no? Fleshly yan eh. Fleshly. So, ano ang nangyari mga kapatid, no? Nung tayo maligtas, nagkaroon tayo ng bagong kalikasan. Kaya, na-appreciate na natin itong ganitong mga gawain. Pero alam po malungkot na katotohanan mga kapatid. Yung pong ating kalabaw na nature, sumama. Andiyan po rin yung kalabaw na nature natin. Ang ibig sabihin niya, kapag nakakita ka pa rin ng mga kasalanan na dati mo nang ginagawa, dati mo namang pamumuhay yun, may attraction pa rin sa'yo. Dahil nandun pa yung likas mo eh. Para mawala yan, talaga totally alisin yung kalikasan na yan. Pero as long nandiyan pa yung kalikasan na yan, ma-attract ka pa rin doon. Andun pa yung likas mo eh. Kumbaga sa tester, pumapalo pa dahil may connection ka pa rin eh. May conductivity pa rin eh. Pumapalo pa rin. Pag talaga wala ka ng medyo, dead parati yan. It's always dead. It's always zero. Pero dahil sa may connection pa rin tayo sa dating pagkatao natin, pumapalo yan. Maganda yata yan. It seems so right. It feels so good. Right? Everybody does it. Mahina pa naman tayo. Pero naman 1 John 1:9. Alam mo ba ng mga naglalaro sa utak, no? Nilalabaan na rin yung mutation. Nilalabaan na ng bagong kalikasan. Kaya sabi ng Galatians, conflict, the old man with the new man, they fight each other. At karaniwan silang nagwawagi, gusto niyo pinakakaya mo. Masigit ka nagbababad sa mga worldly things, and so little for spiritual things, lumalakas yung iyong old man. Malakas ang panghatak niyan. Pero pag parati kang babad, exposed sa mga aral, exposed sa mga preaching, parati kang kasama ng mga mananampalataya, lumalakas yung new nature mo, medyo makukontrol yung attraction na yan, medyo malakas ang resistance. Pero pagka napalayo ka sa kapatiran o napalayo ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, parang nahihina rin ito eh. Walang masyadong feeling, di ba? Walang masyadong nagpapalala, walang masyadong mahamon sa'yo. Kahit simple nature mo, yung medyo lumalakas. Kaya parang matamlay kang Kristiyano, parang mahina ang manong mo. Parang talunan kang manong. Malolobat ka. Pag napahalo ka naman sa manong ng palalaya, napasama ka naman sa pangangaral sa salita ng Panginoon, lumalakas na naman yung pagka-Kristiyano mo, di ba? Yan ka naman yan. Alam niyo po, off and on yan. Hanggang hindi pa nagbabalik ang Panginoon. Yan ang struggle ng maraming Kristiyano. Hindi natin struggle yung hirap ng buhay. Kaya natin dalhin yan dahil alam natin na hindi naman ang material na nagpapasaya sa atin eh. Ang nagpapasaya sa Kristiyano yung tamang relasyon sa Panginoon. We don't need so much things to be happy. Hindi natin kailangan ng maraming bagay na ino-offer ng mundo ito para sumaya. Yung ma-realize mo lang na anak ka ng Panginoon, magpapasaya na sa iyo. Diba? Andiyan ang pamilya mo. Andiyan ang mga kapatiran. Hindi na pinag-usapan niya kung Cadillac ba yung sinasakyan mo o Cadillacan yan. Wala, hindi na issue yan. Hindi na pinag-usapan niya. Diba? Hindi na pinag-usapan kung VTEC na kotse o VTEC-leta yan. Pareho lang yan. Wala daw siyang VTEC na kotse, VTEC-leta lang. Wala, masaya ang Kristiyano, masaya ang mga mananampalataya. Sa Apostle po, kahirap-hirap ng kalagayan na, di ba? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Parang isang tao siya na napakasaya. Puno ng kaligayahan, di ba? Siya yung nag-encourage to be joyful. Paano siya makakapag-encourage for Christians to be joyful, rejoice evermore, kung siya hindi naman nagre-rejoice, di ba? Pero napakahirap ng kanyang kalagayan, di ba? Hirap. Ako po, kung si Christian Apostle Paul lamang, ginaya yung mga preachers ngayon, mga modern preachers, may helicopter, nakalimusin, may mansyon. Ako, sa mga buhay ng Apostle Paul. Masarap magpa-counsel tayo sa penthouse. Apostle Paul, ma-counsel saan tayo? Penthouse. Malayo yun may helicopter. Pero hindi ganun si Apostle Paul, di ba? Sabi niya, in shipwreck, in perils of my countrymen, in perils of mga tulisan. Mga masamang tao, di ba? Yan ang kanyang buhay. Napakahirap ng kanyang kalagayan. Pero mababanaag natin kay Apostle Paul yung isang masayang manang. Sabi niya, rejoice evermore. Fulfill ye my joy.
Rejoice in the Lord always. And again, I said go. Wala nang makakapagpasaya sa Kristiyano yung anticipation na sa balang araw magiging ganap yung kaligayahan na yan dahil yung pong presence of sin. Mawawala na sa atin yun. So we will all be saved from the power, from the penalty, and from the presence of sin. Hindi na natin iiyak yung natalo na naman ako ng kahinaan ko. The sin which doth easily beset us, sabi ni Paul sa Hebrews 12:1. There is a sin which doth easily beset a child of God. Meron pong particular weakness ang isang Kristiyano. Kalimitan, doon tayo parating na-stumble. Doon tayo parating malipit sa area na yun. Sa ibang area, malakas ka. Pero there's a particular kind of sin or weakness na pag doon na ang temptation natin, dali natin magsukom sa temptation. Ang dalis natin subuko, bumigay. Ay sinasabi na the sin which doth easily beset us. Alam niyo po, sa afterlife, hindi na po natin magiging problema yan. Because God will complete our salvation. At the moment, it is still incomplete. Yun pa lamang yung penalty, power, very present in His power. Pag dumating na yung day of Christ, na sinasabi, until the day of Christ, referring to the second coming of Christ, not the day of judgment, magiging kompleto na po. Because it will be the day of our perfection and day of our glorification. At ang Panginoon, wala siyang iniiwang unfinished project. Sinasabi niya sa Romans 8:29, for whom we did foreknow, then we also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Ang magiging end product sa lahat ng mga Kristiyano is, lahat po tayo ay conformed to the image of His Son. Nasabi ng Hebrews, He is not even ashamed to call us His what? He will call us His brethren. Dahil kaparis natin, ang Panginoon Jesus, nanampalataya rin sa Diyos. Akala ba natin, tayo lang ang nanampalataya? The Lord Himself put His trust in the Father. He assumed our humanity, and He assumed our weaknesses. Kaya sabi ng Bible, we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are. And because of that, we have a high priest who can sympathize. Sino po ang tao makakapag-sympathize? Yung tao po na alam ang ibig sabihin ng maging tao. Kaya ang Panginoon nag-assume ng humanity, naging tao para maintindihan niya kung anong kalagayan ng isang tao. Kapag dating isipin na niloloko lang tayo ng Panginoon, yung bang kahinaan natin, hindi niya naging kahinaan niya? Yung ba mga nag-failure natin, hindi na naintindihan ng Panginoon niya? Naintindihan ng Panginoon niya, kaiba lang sa Panginoon, yet He is without sin. Nagalit ba ang Panginoon? Nagalit siya. Nagagalit ng tao eh. Di ba, kumuha pa nga siya ng lubi at ginawang pangampas. Pinagtabo yan. Nagalit ang Panginoon. Ang tao ba, sarcastic? Ang Panginoon nagiging sarcastic din. Wala namang punto ang tao na hindi naranasan ng ating Panginoon. Pero kay lang, He is not without sin. Kaya sabi ng Bible, we have an high priest. Na in all points ay kayang mag-sympathize dahil lahat ng temptations natin na naranasan niya. Actually, ang degree ng temptation ng Panginoon, mas matindi sa degree ng temptation natin. You know what? Hindi natin intindihan yung expected degree ng temptation dahil tayo, kumbaga 1% pa lang ng temptation, suko na. Samantalang ang Panginoon hanggang sa kahuli-huli ang degree ng temptation, talaga hindi niya pinapatulan ng temptation. Naintindihan niyo ba yung hirap niya na tatanggihan mo yan? Gutom na gutom ka na make this bread stones. Tao nagugutom, pag gutom ang tao, wala na yan, wala na yung delikado ka. Yung dalaga ako, na delikado ako. Ako yung isang babae na tawag yan, yung refined. Wala na yung refinement na yan. Ang tao pag gutom, nagiging cannibal. Kahit high society yan, nagyari yan sa, di ba yan sa Latin America, yung airplane na nag-crash. Andes Mountain. Grupo ng mga football players. Nag-crash sila sa mountain range. Ang layo pa ng destination. Wala silang makain. Yung mga kasama nilang nangangamatay, napilitin silang kainin. High society, mawawala, pagutom ng tao. Ang Panginoon, 40 days, 40 nights, hindi nakain. At ito yung satanas, hindi ko may kapangyarihan kang gawin tinabayan.
tapusin ang paghihirap mo. Kung nagutom ka na, may kapangyarihan ng gawin niya, gawin kong tinapay. Diba? Totoo lang, hindi lang tinapay yan. Baka gardenia pa yan. Yan sa bagay. Diba? Kung talagang papatulan ng Panginoon, hindi nyo natindihan yung temptation. Dahil tayo, counting amount pa lang ng temptation, nasubo na tayo. Kaya hindi natin naiintindihan yung resistance sa temptation. Dahil baka 1%, 2% pa lang ng temptation. Sige na nga. Sige na nga. Virgin 1.9 naman eh. Hindi na lang ng tawad sa Panginoon. Pero Panginoon niya papatulan niya. Sabi niya, he cannot sympathize. He can sympathize with us. To the degree na higit pa sa nalalaman natin. Ano? Kaya paghihirap natin bilang mga ng paglaya, the joy of anticipation na tayo magiging complete someday. Isang bagay yan na magpapaligaya sa atin. Alang araw, itong mga nangyayari ngayon, wala na yan. Nakalimutan na ito. Baon na yan sa limot dahil sa langit, sa ng Bible, behold, I make all things new. Wala na yung mga differences, wala na yung mga personality conflicts, wala na yung mga ek-ek natin, wala na lahat. Puro tayo perfect na. Mababait na tayo sa langit. Puro tayo mababait. Puro maaamo na tayo sa langit, ano? At dumating na ang Panginoon. Perfect na tayo. Hindi na ako mangingilag kay ganito kasi parang takot. Hindi na ako mangingilag kay ganito kasi parang unapproachable. Wala na yan. Perfect na nga tayo eh. Nga tayo maayos na. Sabi ng Bible, we shall be like Him and we shall see Him as He is. At yung anticipation na yan, yan po nag-trigger kay Apostle Paul na sabi niya, we should live without shame and we should be blameless. Sabi ni John, he that had this hope in Him purifieth himself, di ba? Tayo po na umaasa na itong dyan, ngayon pa lang, pinapractice na natin na mamuhay sa ganyang kalagayan. Kaya sinisikap na po natin magpakabanal sa isip, sa salita at sa gawa. Yan ang ating struggle sa kasalukuyan, ano? The fight of faith, not only that, the fight to war the enticement of this world. To live separately from this world, no? In its philosophy, in its ways, kapit mo natin hindi tayong mararamihan. Sabi ni James, pure and undefiled religion before God is to not only to visit the fatherless and the widows and the orphans, but to keep himself unspotted in this sinful world. You keep yourself unspotted. Ano tayo mag-take ng ating exit or final bow, nasasabit pa tayo, no? Ang dami natin mga politicians sa ganyan, kaganda ng record, Abalos, kaganda ng record niya, ano? Nung matatanda na sila, tsaka po sila masasabit sa mga scam, ang pangit na naman yan sa Kristiyano. Kung kailan ka tumanda, makakasabit sa kung ano mga problema. Lagi nasira kaya, during Arroyo regime. Reyes, di ba? Tinukaya na Reyes. Hindi niya nga makayanan, kaya suicide na. Hindi niya nga makayanan yan eh, di ba? Oo. Yan ang nakikita niyang quick solution sa ano niya, torture. Torture siya, hindi niya kasi gusto rin yan eh. Pero nasira siya eh. Si Neri, alam niyo, nalagyan yun si Neri sa SSS, di ba? Pero siya kailangan pagtakpan. Kung namin nasira, si Joke Show, di ba? His life is now a joke. Dahil nilang kailangan pagtakpan. Kung sila nagtandaan sa public service, exit sila na sumabit. Sana tayo, makamana ng palataya na tatanda at exit. Matutupad yung sinasabi sa awitin na may all those who will come behind us, find us what? Faithful, hindi yung sige ito, huwag natin tutularan yan. Meron pang mga bata nag-usap-usap, huwag natin silang tutularan. Makakahiya sila. Sana yung mga bata nag-uusap na nakakaya naman sa mga naon na sa atin. Baka tino tayo. Ang tatapat nila. Di ba si Nason? Nalagala mo sa Nason? Wala namang nabanggit ko pala kay Nason eh, sa Book of Acts. Pinsan lang siya na-mention. Pangalan niya is, ano sabi ng Bible about Nason? Wala. Ito lang sinabi sa kanya, an old
Disciple. Yun lang ang mababasa yung tungkol sa kanya. And all disciple. Ibig sabihin, wala nang kapanahon ng Panginoon na naging disciple siya at hanggang pagtanda niya, ay follower pa rin siya ng Panginoon. Maganda kaya ano yan? Magandang pangyayari sa isang mananampalataya. Hindi yung kung kailan ka tumanda, tsaka mo iniwan ng Panginoon. Kagaya ni Demas. Tsaka naglalayo, tsaka iniwan ng gawain ng Panginoon, tsaka iniwan ng Christian duties. Kung kailan tumagal, kung kailan naging matandang mananampalataya. Tsaka nagpabaya sa mga tungkulin na bilang mananampalataya. Supposed to yun, tumatanda ka na, konti na lang ang ipagtitiis mo eh. Diba? Sana ano ka na. Diba, huling ano mo na yun eh. Huling hirit na eh. Diyan ka ba magre-relax? Diba mga runner? Diba, sa una nga nagre-relax yan eh. Sa una, para yung last lap, doon na sila bibirit ng gusto eh. Hindi yung ginagawa ng maraming Kristyano na unang masay, talagang tumantuwa sa paglilingkod. Ano, kung kailan tumanda, tumitigas na ulo. Hindi naman yan. Sila na. Dami naman talaga. Galing na ako dyan. Kaya naman. Kung sana, iniiwan mo yan, kumukuha ka ng iba. May ginagawa ka ng iba. Ibang level na, di ba? Pero ito tali, kinabayaan mo ng lahat. Wala ka ng ginawa. Ano, senyorito ka na, senyorita. Makakaiba. Alam nyo ho, sa Kristiyano, ang retirement, nagpapalit po na ng gulo. Yun ang sabi ng retirement, yung retire. Hindi yung wala ka nang ginawa dahil retire. Sabi ng retire, palit lang ng gulo. You change your tire. Meron ka namang gagawin, meron ka namang move. Hindi yung retire na upo ka na lang sa upuan. Hindi mo alam paano ubusin ang oras mo sa mundo. Dahil wala kang direksyon. Wala kang tiyak na layunin sa buhay mo. Retire, hindi retire sa Kristiyano, palit lang ng gulo. Meron nag-retire sa pagpapastor dahil mag-evangelist na siya. Hindi na kayang mawag ng kongresyon eh. Masyadong mabigat ang responsibilidad at pressure ng mawag na isang simbahan eh. As an evangelist, concentrate lang siya sa preaching, di ba? Pero di siya nag-retire na tumigil. Nagpalit lang ng ginawa. Siguro sa makakaya ng katawan at ng kanyang panahon at sa kanyang edad. Pero hindi tuluyang natigil. At kung dumating yung panahon na nagka-throat cancer at hindi rin makapag-preach, hindi pa rin retirement yan kasi may ministry pa rin siya mag-pray. May ministry pa rin siya magsulat ng kanyang mga naintindihan sa buhay at naunawaan sa ministry. Pwede niya may counsel sa mga younger generation ng mga preachers at mga magagara. Wala ko kasi ng libro. Pastor Kiner, namatay sa ganyang kalagayan eh. Nag-resign sa pagpapastor, pero naging evangelist. Nagka-throat cancer, hindi na makapag-preach, hindi na pigil ng kanyang kamaysa, pagsusulat ng tracts, pagsusulat ng mga articles, pagsusulat ng libro. Hindi siya tumigil, nagasakodin ng Panginoon. Kagaya ng nasa, he is an old disciple. Kagaya ng age of 80, ating pastor. Kaya kung sana ano ang mangyari sa atin. You will all die, all, but remaining to be the disciples of the Lord. Baga, huling hirit na ito. Kaunti na lang sa akin ng Panginoon, behold, I come quickly, and my reward is with me. Ano na pagkatagal yan eh. Ano? So, sana habang sumatagal, hindi tayo nakapayos. Hindi halong nahahamon na kailangan kumilo sa gawain ng Panginoon. Ang daming gagawin. Makakaraming gagawin. Okay. So, tandaan po natin yan, ano? At sana yan ang mag-manage sa atin. Yung elements na yan. The element of remembrance, remembering the good things that we see from each other, not the bad, not the ugly, but the lovely. The element of prayer or intercession, the element of participation, the element of anticipation. Kaya mga nagpapaligaya kay Apostle Paul. Kaya hindi siya ma-shaken eh. Sa hirap ng kanyang buhay, hindi siya nakitinag sa kanyang kaligayahan. Alam niyo po yung mga Kristiyano, malimit at discourage pag tumitingin sa weakness ng iba at sa kanyang sariling weakness. Ngayon, yung weakness ng iba, di naman natin minimize siya, hindi natin dinidiscount. Pero yung hayaan na yan ang pag-control sa inyo. Hindi naman natin sa minimize natin na walang bahala na para bang nagpikit pa ka ng hindi mo nakikita. Andiyan yan eh. You do not minimize that. But at the same time, you do not allow such situation to overshadow
the joy na that God gives. Huwag natin hayaan ng magtanggal, magnakaw ng kaligayahan natin sa Panginoon. Ang dami nating dahilan kung bakit maging maligaya sa Panginoon eh. Dahil lang sa nakakita mong ganito, kay ganyan, kay ganito, kay naan ito, kay naan ko. Eh, hinayaan mo ng maano ka, madishearten. Huwag naman. Hindi din. Ang dami nating dahilan kung bakit parati tayo na-encourage, parating enthusiastic. Hindi titingin tayo sa pag-iisip mo natin. Hindi naman yung puro ng Biblia. Looking unto Jesus. Pag sa tao ka tingin, mabagsak ka talaga. Dahil ang tao marupok. Wala kang maasahan sa tao. Pero pag sa Panginoon ka tumingin, hindi ka mabibigo. Looking unto Jesus. Siya ang ating tularan, siya ang ating tingin. Huwag yung mga ibang nanghina, yung mga ibang nag-fail. Sa Panginoon ka tumingin. Pag sa tao ka tumingin, pag nag-fail yan, pati yung pagtingin mo sa kanya, nadamay sa'yo yan. Pag nag-crumble siya, pati ikaw, magka-crumble din. Pero pag sa Panginoon ka tumingin, hindi siya kailangan mag-fail, kaya hindi ka manghihina, hindi ka mabibigo. Pagka sa tao tutingin. Okay, tayo tumayo at tayo kasama. Hilingan po natin si Pastor Dilo to process and prayers. Panginoon Diyos, amin pong tinatanggap ang inyong mga salita na amin pong naintindihan na mayroon kaming dapat gawin sa aming buhay. Na itong ministry na iniatan mo sa aming balikat, na dapat kami ay laging masaya sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ang aming pong lumang kaugalian, ang aming pong lumang old nature, Panginoon, ay minsan ito ang naghahalik. At patawarin mo kami, Panginoon, sa mga okasyon na ito. At nawa, Panginoon, ang aming natutunan ngayon ay isang lesson na palagi namin dadalhin at iisipin, siseryosohin, maging sa aming prayer life. Ito ay panalangin namin ang aming sarili at ang bawat isa, ang aming pastor, upang siya ay maging malakas din at buwaran namin, Pastor Rohel, Panginoon, at ang mga namumuno dito sa iglesia nito. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na magkaroon ka ng mga matitibay na mga lalaki at babae na magiging buwaran. At ito ay magiging dahilan upang lumakas ang church at palakasin ang bawat isa. Magkaroon kami ng exchange upang bawat isa will encourage one another, Lord. Thank you, Father, that through this preaching you have once again encouraged us and that we will strive to growth and we will always be glorifying you in our bodies, in our lives. All of this we praise you and thank you in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang hapon po.